Higit sa 16,000 parusa ang ipinataw laban sa Russia, 11,000 sa mga individual, 4,600 sa mga entity kabilang ang mga institusyong pinansyal at ang natitira ay para sa mga barko at eroplano. Sarado ang European airspace sa mga eroplano ng Rusya at daan-daang kumpanyang kanluranin ang tuluyang umatras mula sa Rusya. Ang mga parusa ng kanluran laban sa Rusya ay inaasahang magpapahina sa ekonomiya, pipigil sa militar at magpapabagsak sa pera nito. Pero kamangha-mangha, wala sa mga ito ang nangyari. Sa mga grocery store, isa na Rusya, puno ang mga istante, mababa ang mga presyo, at normal ang pamumuhay ng mga tao. Kahit umalis na ang mga sikat na Western brand sa Rusya, makikita pa rin ang kanilang mga pinakabagong produkto sa mga bagong tindahan na nagbebenta ng pinakabagong iPhone at MacBook. Panagawa ng Rusya ang pagkakaligtas sa record na 16,000 parusa sa panahon ngayon. Mahirap intindihin para sa mga bansang kanluranin kung paano lumago ang ekonomiya ng Rusya ng 3.6% noong nakaraang taon, mas mataas kaysa sa alinmang bansa sa G7 at inaasahang lalago pa ng 2.6% ngayong taon. Ang Rusya ay lumipat na sa isang ekonomiyang pangdigmaan. Sa unang pagkakataon, gumagastos ang Rusya ng 6% ng gross domestic product nito para sa militar, hihigit pa sa paggastos para sa lipunan sa 2024. Ang digmaan sa Ukraine ay hindi lang pangunahing prioridad ng Kremlin, ito na rin ngayon ang pangunahing nagtutulak ng paglago ng ekonomiya ng Rusya. Habang abala si Pangulong Zelensky ng Ukraine sa paghanap ng armas, pondo at mga recruit, mukhang kampante si Putin na magwawagi siya sa digmaan sa sarili niyang mga tuntunin. Samantala, ilang kilalang tinig sa geopolitika ng Amerika ay nagsisimulang sabihin ng lantaran ang mahirap na katotohanan. Si Stephen Walt, profesor ng International na Relations sa Harvard University, kamakailan ay nagmungkahi sa artikulong ito na hindi dapat tanggapin ng NATO ang Ukraine para sa kapakanan ng bansa. Kamakailang nakipag-usap ako kay Colonel Douglas McGregor, dating tagapayo ng kalihim ng tanggulang pambansa ng United States, na nagbahagi ng pananaw niya tungkol kay Zelensky. Ang rehimen ni Zelensky sa Kiev dahil tinatanggihan ko ang ideya na si Zelensky ang tunay na halal ng bayan na leader ng Ukraine. Matindi ang aking pagdududa sa kanya. Sa tingin ko hindi na siya itinuturing na lehitimong leader sa sarili niyang bansa. Maraming galit sa kanya pero marami ring natatakot dahil sa lihim na pulisya ng Ukraine na nagbabanta sa sino mang kumalaban kay Zelensky. Siya ay tulad na ng isang sugatang hayop na namamatay. Mamamatay na siya at ang kanyang rehimen. Lalo na ang Ukraine. At bilang resulta, gumagawa siya ng kahit anong paraan bilang huling pagsubok para kumbinsihin ang mga tao na may natitira pang buhay sa kanyang rehimen, pangalawa, na maaari pa siyang milagrosong makabawi at manalo, at pangatlo, bilang personal na paghihiganti sa tingin niyang ginawa sa kanya. Hindi pa tiyak ang kinabukasan ni Zelensky at Ukraine, ngunit alam nating si Putin pa rin ang mamumuno sa Russia sa hinaharap. Paano nabigo ang 16,000 economic sanctions mula sa ilang makapangyarihang bansa na mapatigil siya? Maaaring magulat ka sa sagot, pero kung sinusubaybayan mo ang merkado ng mahahalagang metal nitong mga nakaraang buwan, makikita ang tuloy-tuloy na pagbasag ng record sa presyo ng ginto. Nagsimulang gumamit si Putin ng kamanghamanghang estratehiya sa ginto na inangkin niya mula sa Estados Unidos para makaiwas sa mga economic sanctions na pinangunahan mismo ng Estados Unidos. Ito ay isang kawili-wiling case study ukol sa global economy na maaari ring gamitin sa sariling investment portfolio. Para maging matagumpay ang mga sanction na pinamumunuan ng kanluran, dapat nilang i-target ang kapaligiran kung saan ito gumagana. Ang mga pang-ekonomiyang sanction ng kanluran ay tumutugon sa pagpapadala at kalakalan papasok ng Russia, ngunit ang merkado ng ginto ay isang napakalaking pamilihan na hindi naaapektuhan ng mga ito. Ayon sa World Gold Council, ang Russia na ngayon ang pangalawang pinakamalaking tagagawa ng ginto na may 324.7 metriko tonelada noong 2023 na pumapangalawa lamang sa China na may 374 na metriko tonelada. Inaasahang tataas ang produksyon ng ginto ng Russia ng 4% bawat taon hanggang 2026. Narito ang isang bagay na malamang hindi mo pa naririnig sa mga Western media, ngunit inilathala ng Carnegie Endowment for Peace ilang linggo lang ang nakalipas sa artikulong ito na pinamagatang Bakit Matatag ang Russia sa Harap ng Western Export Controls. Nakakagulat, matagal nang naghahanda ang Russia para sa mga ekonomikong parusa mula pa noong 2013 at nagawa nitong ihiwalay ang ekonomiya nito mula sa mga transaksyong nangangailangan ng United States dollars. Kapag sinuri ang mga katotohanan sa mga ekonomikong parusang ito, nakakagulat kung gaano sila kawalang bisa sa pagpigil sa lumalaking ekonomiya ng Russia. Halimbawa, tingnan natin ang semiconductor chips. Ang lokal na merkado ng chips ng Russia ay luma at maliit. Teorya lang na dapat nahina ang industriya ng teknolohiya ng Russia dahil sa parusa ng kanluran. Kung yung mga pabrika sa Russia ay gumagamit ng 65 nm na teknolohiya ng chip na
15 taon nang nahuhuli ang Russia kumpara sa United States sa pagdevelop ng mga chip sa loob ng bansa. Inakala ng United States na naipit na nila ang Russia sa isang sulok at wala ng pagkakataon. Dapat maitigil ang industriya ng teknolohiya ng Russia sa pamamagitan ng pagputol ng access nito sa pinakabagong chip. Hindi na kayang gumawa ng mas advanced na armas ang militar ng Russia. Inaasahang mananalo ang kanluran, ngunit hindi ito ang nangyari. At sa loob lamang ng 1 taon, bumalik na sa dati bago ang digmaan ang supply ng teknolohiya ng Russia. Paano nagawa ito ng Russia? Nagawa nila ito gamit ang isang 3-puntong estratehiya. Sinimulan ng Russia ang pag-angkat ng mga ordinaryong computer chips at bahagi mula sa mga produktong pangkonsumo na karaniwang galing sa mga tagagawa ng United States na hindi masyadong napasailalim sa export controls. Ikalawa, gumamit ang Russia ng third-party network ng mga negosyante na may access sa mga parte para sa mga tangke, missile at drone. At pangatlo, sinamantala ng Russia ang nagbabagong geopolitics. Ang palipat mula sa isang unipolar na mundo na kontrolado ng United States patungo sa isang multipolar na mundo na may maraming superpower ay nagbigay ng malaking bentahe sa Russia. Ang Sina, India, Turkey at United Arab Emirates ay hindi pinansin ang mga parusang kanluranin at pinanatili at pinalawak pa ang kanilang kalakalan sa Russia. Hindi na nakakagulat pero ang bansang pinakanakinabang sa paglawak at kalakalang ito ay ang Sina. Noong 2020, ang kabuuang halaga ng kalakalan sa pagitan ng Rusya at China ay tinatayang $107 bilyong. Noong 2023, umabot na sa 240 ang kabuuang halaga ng kalakalan sa pagitan ng dalawang estratehikong kasosyo na ito. Bilyong dolyar, 124% na pagtaas sa loob ng 3 taon. Ayon sa datos ng adwana ng China, noong 2023, kalahati ng langis at petrolyo ng Rusya ay in-export sa China na siyang naging pangunahing tagapagtustos nito ng langis. Pero kung sa tingin mo na ang mga inaangkat ng Rusya ay mula lang sa China at Hilagang Korea, mag-isip ulit. Habang nasa London ako at nagbabasa ng The Times kaninang umaga, may balita tungkol sa patuloy na pagbebenta ng mga British luxury car sa Rusya kahit may mga parusa. Habang nakipagkaisa ang gobyerno ng United Kingdom sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpataw ng mga ekonomikong parusa, muli na namang nanaig ang kita at ang pagkakataong kumita mula sa mga mayayaman sa Rusya na hindi nila pinalampas. Inilipat ng Rolls-Royce at Bentley ang focus sa mga kalapit bansa at nagsimulang mag-import ng kanilang mga luxury cars sa Belarus, Armenia, Azerbaijan at Kazakhstan. Tingnan pa ng datos ng kalakalan at tiyak na magugulat ka. Ang bilang ng Jaguar Land Rover na ipinadala sa Kazakhstan ay tumaas ng 5,100% mula noong bago ang pagsalakay ng Russia. Samantala, ang pag-export ng mga kotse mula United Kingdom papuntang Azerbaijan ay tumaas ng 775% kumpara bago ang pagsalakay. May panahon sa kasaysayan na mas mabigat ang epekto ng ekonomikong parusa, ngunit sa kasalukuyang pandaigdigang ekonomiya, tila wala na itong silbi. Suriin natin kung paano hiniram ni Putin ang estratehiyang pang-ekonomiya ng Estados Unidos para palakasin ang pera at ekonomiya ng Russia. Noong 2022 nagpasya si Putin na ipeg ang ruble ng Russia sa ginto. 5,000 ruble ang naging pamantayan para makabili ng 1 onsa ng ginto. Ang Estados Unidos ang huling malaking ekonomiyang gumamit ng gold standard. Ang Estados Unidos dollar dati ay isa sa pinakamatatag at mahalagang pera sa mundo, pero ang kakayahan nitong bumili ay pababa ng pababa bawat taon at lalo pang bumilis nitong mga nakaraang taon dahil sa tumataas na inflation sa Amerika. Karaniwang nagtatabi ng gold reserves para gamitin sa pagsettle ng mga transaction sa ibang bansa at lokal. Pwede din ipagpalit ang ginto para sa mga pera upang maisagawa ang mga transaction at pagkatapos ay maibalik muli ito sa anyong bulyon. Dahil puno ng kawalang katiyakan at kaguluhan ang mundo, ang mga sentral na bangko sa buong mundo ay nag-iipon ng ganitong ari-arian. Noong 2022 lamang, mahigit 1,073 metriko toneladang ginto ang binili, bahagyang mas mababa noong 2023. Sa nakaraang 2 taon, gumastos na ang mga sentral na bangko sa buong mundo ng mahigit 220 bilyon para bumili ng ginto. Dahil sa mga sanksyon ng kanluran laban sa Russia, hindi gagalawin ng United Kingdom, Estados Unidos at Canada ang gintong galing Russia. Ngunit 85% ng mundo ay hindi nagsasanksyon sa Russia. Isa sa pinakamalaking customer ay ang United Arab Emirates na nag-angkat ng 76.4 na metriko toneladang ginto. Mahigit 6 na bilyong dolyar ang halaga niya noong 2022 pa lang. Ang numerong iyon ay 15 beses na mas mataas kaysa sa mga import bago ang digmaan. Isa sa mga pangunahing kliyenteng Russia ay ang Switzerland. Noong 2022, nag-angkat ang Switzerland ng 75 metriko toneladang ginto mula sa Rusya na nagkakahalaga ng 4.87 bilyon.
Noong 2023, sinundan ng Switzerland ang business model ng luxury auto exports ng Britanya. Nag-angkat ito ng 822 bilyon na ginto mula sa United Arab Emirates at 3.72 bilyon mula sa Uzbekistan. Ang ginto mula sa United Arab Emirates at Uzbekistan ay galing sa Russia. Isa itong malikhaing paraan para makaiwas sa mga economic sanctions ng United States. Ang resulta ay gintong galing Russia na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Ang ginto ay malayang na ipagbibili sa pinakamataas na halaga habang naiiwasan ang 16,000 sanctions upang gumana ang plano ni Putin para sa ekonomikong katatagan, kailangang tumaas ang halaga ng ginto sa pangmatagalan. Nitong nakaraang mga buwan, nakinabang ang mga namumuhunan sa ginto. Noong nakaraang buwan, inanunsyo ng Russia ang bagong Brazil, Russia, India, China, South Africa na pera na magsasama ng digital assets at cryptocurrencies sa blockchain. Ayon kay Yuri Ushakov, isang diplomatang Ruso, layunin ng Brazil, Russia, India, China, South Africa Alliance na binubuo ng Russia, China at India ang paglikha ng isang independenteng Brazil, Russia, India, China, South Africa payment system gamit ang makabagong teknolohiya tulad ng digital technologies at blockchain. Ang pinakamahalaga ay tiyakin na ito ay maginhawa para sa mga gobyerno, karaniwang tao at mga negosyo, pati na rin ay matipid at walang halong politika. Bilang pinakamalaking ekonomiya sa Latin America, isinusulong ni Pangulong Lula da Silva ng Brazil na makahanap ang mga umuunlad na bansa ng paraan para maiwasan ang paggamit ng United States dollar sa pandaigdigang kalakalan. Sa kanyang pagbisita sa Shanghai noong nakaraang taon, gabi-gabi niyang tinatanong ang sarili kung bakit kailangang nakabase sa dolyar ang kalakalan ng lahat ng bansa. Bakit hindi tayo makapagkalakalan gamit ang sariling pera? Sino ba ang nagpasya na ang dolyar ang magiging pera pagkatapos mawala ang gold standard? Sa geopolitics, maraming nakamamanghang pangyayari. Ikinakabit ng Russia ang kanilang pera sa ginto, ibinabalik ang gold standard. Meron tayong bagong cryptocurrency na posibleng ilunsad ng Brazil, Russia, India, China, South Africa. Babaguhin nito ang ating kaalaman sa mundo ng pandaigdigang pananalapi. Ang China, isa sa mga nagtatag ng Brazil, Russia, India, China, South Africa, ang gumagawa ng pinaka-agresibong hakbang. Nagtatabi sila ng ginto sa loob ng 16 na buwan habang binabawasan ang kanilang reserbang United States dollar. Ngunit hindi lang China ang gumagawa nito. Ayon sa ulat ng World Gold Council, bumili ang mga central bank ng mahigit 1,000 tonelada ng ginto noong 2023. Thomas Hill, dating empleyado ng State Department, nagsalita tungkol sa dapat ikabahala ng mga mambabatas sa paglayo ng mundo sa United States dollar. Dapat ikabahala ng United States policymakers ang pagsisikap ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na alisin ang dominasyon ng dolyar. Hinahanap ng mga kaalyado ng United States gaya ng Ehipto, Saudi Arabia at United Arab Emirates ang mga paraan para alisin ang paggamit ng dolyar sa tulong ng Beijing. Gaya ng aking ipinapaalala dito sa channel, narito na ang multipolar na mundo. Hindi pa naging ganito kalaki ang kawalang katiyakan para sa hinaharap ng ating mundo. Aning tensions sa pagitan ng Russia at the Ukraine ay patuloy na nagdudulot ng banta sa seguridad at kawalang stabilidad sa Europa. Ang digmaan ng Israel sa Gaza ay nagbabantang lumala at kumalat sa buong gitnang silangan na posibleng madamay ang Turkey, ang pintuan ng Europa. Ang tension sa Taiwan Strait at South China Sea ay maaring magdulot ng paglalaban ng Estados Unidos at China na maaring humantong sa sigalot na walang maidudulot kundi kapahamakan para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Hindi pa tiyak kung ano ang magiging epekto ng pagpasok ng bagong Pangulo ng Estados Unidos sa 2024. Pero gaya ng dati, maaasahan ninyo ang channel na ito sa pagbibigay ng pinakamahusay na kaalaman tungkol sa pandaigdigang geopolitics. Isang malaking pasasalamat kay Lear Capital sa pagsuporta sa ating video ngayon. Kahit walang kaalaman sa pag-i-invest sa precious metals, sulit pa rin ang pagtawag sa Lear Capital. Sila ay masayang makipag-usap sa iyo at magpadala ng karagdagang impormasyon. Walang pilitan o pangungulit. Magbibigay lang sila ng dagdag na impormasyon para mas maging alam mo kung paano nagiging mahalaga ang ginto sa geopolitics at sa hinaharap ng ating mundo ngayon. Tumawag lang sa 800-489-645-0 o pumunta sa learseries.com. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam ang inyong opinyon. Inaabangan kong makita kayo muli sa susunod nating video.